Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Saan man panig ng mundo kayo naroon? Magandang araw po. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ika-11 ng Mayo, taon 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang konting mainit na balita sa Pilipinas. Yung pong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa lagay ng West Philippine Sea o ng South China Sea. At ang pagtanggi niya, nakakilala niya si Mayor Guo ng Bambam Tarlac. At yung pong nahuli cam na snatcher. At siyempre po, ang mainit-init ngayon na ang nadiskubre na luxury Pogo Hub sa Tarlac. Yan po muna ang ating topic ngayon. Hindi po tayo masyadong magkukomento dyan. Atin lang pong panonoorin. Dahil yan po ang mga latest na topic sa araw na ito. Pero bago po yan, punta po muna tayo sa ating currency exchange. Ito po ang ating latest currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 57.698. At ang New Zealand dollar po ay 35.394. Bahraini dinar is 153.45. Kuwaiti dinar is 187.36. Saudi Arabian Riyal po ay 15.386. Canadian dollar 42.433. Japanese yen 0.370. British pound 73.228. At ang ating pong euro ay 62.707. Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay punta na po tayo sa ating topic. Yung pong huli cam na snatcher at ang pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa lagay ng West Philippine Sea o South China Sea at sa pagtanggi ni PBBM na kakilala si Mayor Go ng Bambam Tarlac. Panoorin po natin. Traffic, dalawang lalaki ang hablot mula sa umaandar na sasakyan sa Taguig. Ang nahuli kang na modo sa pagtutok ni Bon Aquino. Nakuna ng isang rider ang tagpong ito sa C5 southbound sa Taguig pasado alas 7 ng gabi noong May 14. Dalawang lalaki na tumatakbo sa gitna ng mabagal na takbo ng mga sasakyan nang maabutan nila ang puting sasakyan. Sumabit sa bintana ng passenger seat ang lalaki. Ipinasok ang kamay sa bintana at pabilis tumakas. Hinablot pala ng lalaki ang van ng pasahero. Yung takbo nila po at mabagal tayo. Tapos yun po na itakbo namin na biglang bumilis yung takbo nila. Hindi naman po namin alam kung katargetin po nila yung nakaputing sa sasakyan. Iniimbestigahan na ng Taguig Police ang insidente. Nagbabacktracking na rin sila ng mga kuha ng CCTV sa lugar para mahuli ang mga salarin. Yung Taguig PNP po ay nag-adjust ng deployment ng patrol doon po sa area. Mas dinadagdag po natin. And yung area po kung saan nangyari, nagdagdag po tayo ng personnel po doon. And as of this time po, iniimbestigahan po ngayon yung insidente. Nang sa doon po ay ma-identify po natin itong mga suspects. Hinikayat ng Taguig Police ang mga biktima na magsumbong at maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan. Habang hindi pa nauhuli ang mga salarin, paalala ng mga pulis sa mga motorista. Being aware po tayo sa kapaligiran natin at yung mga bintana po ng sasakyan natin, huwag po natin bubuksan. Kasi kahit umaandang yan, mga nakaabang po talaga. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino nakatutok, 24 oras. So yan po yung nahuli cam na snatcher. So paalala po sa mga motorista, kung alam niyo po yung dadaanan niyo na lugar ay medyo delikado, mabuti pong mag-ingat at isara po yung mga bintana. Kagaya po niyan. At yan po ay papasok po natin yung pahayag ni Mr. Larry Gadong kahapon na ang kahirapan sa Pilipinas ay imagination lang, haka-haka lang. Ayan po. Ibig sabihin, yan mga ganyang sitwasyon na snatcher, ibig sabihin, marami pong naghihirap dahil hindi po sila magagawa po ng ganyang kalokohan o krimen na hindi po sila nangangailangan ng pera. At yan rin po papasok ko na rin po dyan malamang na yan po ay mga
gumagamit ng droga. Sa noong pong panahon ni dating Pangulong Duterte, yan pong mga yan ay nagsipag layasan na po. Nagkawalaan po yung mga ganyang estilo. At sila po ay hindi pwedeng magganyan-ganyan noong panahon ni Pangulong Duterte. At meron po silang kalalagyan. Yan po yung kaibahan ng panahon ni Pangulong Duterte na ang mga tao, lalo sa middle class at lower class, ay panatag po sila. Kami po, ako, panatag po kami na maglakad sa kalsada na wala pong mangyayaring krimen or wala pong ganyan sakuna na mangyayari dahil nga po masyadong higpit po sa mga ganyang sitwasyon si Pangulong Duterte. Ayaw niya po ng mga ganyan. So, yan lang po, akin lang po pinasok yung mga ganyang akin pong opinion. So, punta na po tayo sa relasyon ng China at Pilipinas. Ano po bang pahayag ni Pangulong Marcos? Mula si Pangulong Bongbong Marcos na may audio recording nga ang China ng usapan ng Chinese Embassy at ng isang mataas na opisyal ng Westcom hanggat hindi niya itong naririnig. May mga hakbang din daw na gagawin ng gobyerno sa utos ng China na arestuhin ang sino mang tatawid sa anilay maritime border nila. Makatutok si Jonathan Andal. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng China na simula Enero 15, huhulihin nila ang mga banyagang tatawid sa kanilang boundary sa South China Sea. Hanggang 60 araw daw silang i-detain ng walang paglilitis. May hakbang daw na gagawin ng gobyerno pero hindi rin dinetalye ng Pangulo. I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Sabi ng isang defense analyst, dapat maghain ulit ng diplomatic protest ang Pilipinas at hikayati ng mga kaalyadong bansa na maglayag sa West Philippine Sea. Talagang malakihan ho, isang maritime cooperative activity ho, sa lobo mismo nung tinatawag ng mga Chino na 10-dash line nila. Tingnan ho natin kung mauhuli ho nila yan. Ang grupo naman ng mga mangingisda sa Zambales hindi raw titigil sa pangingisda sa West Philippine Sea kahit pa may banta na manghuhuli ang China. Hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag, kaya patuloy pa rin po yung aming pangingisda dyan. Kung magagawa po ng ating pamahalaan na paigtingin yung pagpapatrolya sa lugar na yan at dagdagan pa yung ating mga nagpapatrolya. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang di umano'y pag-wiretap ng China sa usapan ng Chinese Embassy at isang mataas na opisyal ng AFP Westcom tungkol sa umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero duda ang Pangulo na mayroong audio recording ang China hanggat hindi raw niya ito naririnig ng personal. Mag-iimbestiga rin ang Senado kaugnay niyan kung saan kasama sa iimbitahan si Vice Admiral Alberto Carlos, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian at Consul General ng China. Bukas naman sisimulan na ng Kamara ang pagdinig sa umano'y gentleman's agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Para naman palakasin ang cybersecurity ng pamahalaan, gusto ng Pangulo na kumuha ng mga Pilipinong IT experts. Para sa So yan po yung pahayag ni President Bongbong Marcos kaugnay sa relasyon natin sa China, yung pong nilabas ng China na huhulihin nila yung mga Pilipinong pupunta dyan at kukulong ng 2 buwan. Hindi po natin alam kung ano po magiging desisyon ni Pangulo. Sabi niya, leave it to them. So, antayin lang po natin. Huwag natin pangunahan kung ano pang kanilang magiging hagbang dyan. So, tingnan po natin. At yung po sinasabi na iimbestigahan po yung gentleman's agreement. Ano po ba ang iimbestigahan doon? At yung pong relasyon natin ng nakarang administrasyon ay wala pong ganyang pong kaguluhan. At wala pong kuhang isla sa atin nung 6 na taon na pagkakaupo ni Pangulong Duterte. At ano bang investigasyon ang kailangan nilang gawin. So tingnan po natin, antayin po natin. Hindi po tayo magbibigay ng komento dyan muna. At yun lang po yung aking opinion. Kayo rin po malaya rin po kayo magbigay ng opinion dyan sa baba. At pwede po kayo magkomento. At punta na po tayo sa nahuling o na diskubre na
Luxury Pogo Hub sa Tarlac. Sinungalingan po yan. Dahil ako, yung pagkakataon na nakita sila sa Bulacan, nandyan din po ako. So magkakilala. So, yan ay nakuha dyan po yan sa Bulacan. Eh, bakit So, sasabihin niya hindi niya kakilala? Oh, Napakagaling na sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong ng isang reporter. Recently, may lumabas na pictures po ninyo ni Mayor Guo nung campaign sorties nung election 2022. And then, may nasabi po kayo before na walang nakakakilala sa kanya bago siya ma-elect. Any comment po doon? Ano po masasabi niyo? Pictures po ninyo ni Mayor Guo nung campaign sorties nung election 2022. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign. Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman nang humingi ng selfie, hindi mo naman hihindian. So doesn't really mean anything. Hindi ko muna babanggitin kung sino ang mga ito. But based on the briefing and information na nakapenetrate na sila sa enforcers natin, so malakas yung loob nila na kung mahuli ako, kaya kong arigluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ipafile sa akin at makakawala rin ako. Ilan lamang ito sa mga ibinunyak ni Senator Sharon Gatchalian matapos ang sinagawa nilang pag-inspeksyon sa Baufo Compound sa Bamban Tarlac kasama si Senator Risa Hontiveros. Ayon sa kanya, marami silang natuklasan tungkol sa mga nagpapatakbo ng Zone 1 Technology Incorporated, kabilang na ang mga kapit nila sa matataas na opisyal, kaya wala silang takot na magsagawa ng mga illegal na gawain dito sa ating bansa. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit narinib sa pwesto ang nanguna sa pagsalakay sa nasabing compound na si CIDG Chief Colonel George Boyacao. Kahit naging matagumpay naman ang kanilang naging operasyon, dagdag pa ng senador na paghandaan rin umano ng mga big boss ng Pogo kung sakaling bigla silang sasalakayin dahil bukod sa babalaan sila ng mga matataas na opisyal na sinusuhulan nila para sa kanilang proteksyon. May mga tunnel rin umano ang mga gusali sa compound para mas mabilis silang makatakas. Malawak at malaki ang compound ng Zone 1 Technology, ang Pogo Hub na sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng pamahalaan sa Bamban Tarlac noong isang linggo. May office buildings at dormitories. Mayroon pang 2 basketball court at central grocery. Nagkalat rin ang solar panels. Mataas ang seguridad sa dami ng CCTVs. May kumpulan rin ng bilyas na para raw sa matataas na opisyal at bisita. May Olympic-sized swimming pool pa nga sa gitna, pero bukod sa illegal na aktibidad tulad ng iba't ibang scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa ng sikreto ang compound. May network ito ng mga lagusan sa ilalim ng mga bilya. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasing mga open na mga gates sa iba pang tunnels. Pwede doon sila nagtakasa ang mga bilya puno ng mga garang muebles at mamahaling gamit. Sa labas panay SUV at luxury cars. Sa kabilang gilid ng compound naman ng barracks kung saan nakita ang dandaang cellphones, gadgets at SIM card na ginagamit raw sa mga scamming activities. May studio rin na may equipment at wigs para raw sa lab scam. Ang malaking compound na sa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Inirekomenda ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman ang pagpataw ng preventive suspension laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na bumuna ang ahensya ng task force na tututok sa pag-imbestiga ukol sa umano'y ugnaya ni Mayor Guo sa illegal na operasyon ng Pogo Hub sa kanilang lugar. Ayon pa sa kalihim, nakapagsumite na sila ng report sa Ombudsman kahapon. Para sa DILG, nararapat na suspendihin muna si Mayor Guo upang mapigilan ang anumang tangkang pang-impluensya sa isinasagawang investigasyon. Samantala, nais naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na magkaroon ng malalimang investigasyon sa nadiskubring illegal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac
dating nagsilbi bilang congressman ng Tarlac ang kalihim at naniniwala siya na hindi illegal na makapag-operate ang nasabing puguhap kung walang sabuatan mula sa mga lokal na opisyal at pulisya. May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dahil hindi imposibleng si Mayor Go lamang ang may kinalaman dito, pati ang mga dating PNP. Paano lumusot ito sa kanila? At ang gawain hindi ito puguska, human trafficking. May mga chamber na hindi ka nais-nais sa ilalim ng lupa. Wala pang tugon ang PNP ukol sa pahayag na ito ng Defense Secretary. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararapat lamang na maimbestigahan si Mayor Go dahil sa isyu ng puguhap at questionableng identity ng alkalde. Ikaw bilang Pilipino, naniniwala ba kayo na inosente at mabuting tao si Mayor Alice Go? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. Isang villa is worth 44 million. At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. Doon nakatira yung pinaka-ulo, no, na nakatakas. Doon sa pag-grade nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung second in command na huli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na mayroon palang mga tunnel sa ilalim. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. No? So makikita natin na itong mga at itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So, ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. No? So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin, at makakawala rin ako. Biro mo, isang villa, 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. Mahina 1 billion doon. Malaki ang nakita nyo doon. Condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko dyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam nyo may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. At yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa. No? So, kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to. At hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. So yan pong nakitang pag-discovery dyan sa Pogo Hub na yan, hindi po biro ang lugar na yan. Sabi nga ni Gatalian, sa isang villa 44 million ang halaga at sa kabuuan umapalo ng billion. So napakalaking pera po niyan. At
At sabi pa niya na hinahalughog yung mga ganyang pogo, hinuhuli, pero nakakabalik pa rin. Nakakabalik pa rin. So, meron diyang malaking tao. Bagamat ay yung investigasyon kay Mayor Alice Guo ay nandiyan na po, inimbestigahan na sa Senado. Antayin po natin kung ano po ang kahinatnan niyan. Tuloy lang po tayo sa ating pinapanood. Sir, privately, in-identify po ba ng tao kung sino yung connection or protector nitong mga taga Meron silang mga names, no, pictures, but of course, I cannot disclose that ngayon. Pero nagulat ako, actually kinalabutan ako dahil yun na nga, no? Itong mga taong to, alam rin nila maglagay eh. Alam rin nila manuhol. Alam rin nila sino kakausapin. No? At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na pasilidad doon na illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon. Walang pogo. It's just purely love scam, crypto scam, at iba mang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung pogo talaga. Wala yung gaming. Puro scam. Pero registered sila as Pogo. They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Merong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAO. Merong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Shuyan Technologies. So yan, permanent na pinasara itong Suyan. Yes, permanent nang pinasara ito at in the process na ngayon ng gobyerno na i-seize yung asset dahil yung mga ganitong mga krimen pwedeng kunin ng gobyerno yung asset, no? Para hindi na magamit ulit sa hindi magaganda. So sir, kinonfirm din ba ng mga authorities yung possible connection nila sa mga LGUs like yung naging allegation yung sa isang local executive na kaya nakakapagpatuloy? To be honest, hindi nila kinonfirm because of course very careful rin sila. Pero maraming dokumento na nagko-connect dito sa local government unit, no? In particular yung local chief executive nila. Bigyan ko kayo halimbawa, yung electricity bill, nakapangalan pa doon sa local chief executive. Yung ilan sa mga sasakyan, nakapangalan. So, kaya hindi mo maalis sa isip natin na mayroong connection. No? But of course, sa hearing, bibigyan naman natin ng oportunidad lahat na magpaliwanag at ma-explain nila kung bakit nagkaganito. So after the ocular inspection, magkakaroon na ng hearing? Yeah, magkakaroon. I think nakaset na ito this first week of May. Pero sasabi niyo nga, parang paulit-ulit lang ito magiging problema sa Pogo. Kahit na ipasara, meron pa rin nandyan, tapos involved pa rin sa iba't ibang criminalities, pero walang action kasi ang executive. So, determinado ka na ba na mag-file ng proposed bill para i-repeal na lang yung batas na nag-aalaw dito sa Pogo? Yeah, yun ang aming sinusulat ngayon. No? But we're determined. Ang kagandahan ngayon sa lower house, meron rin isang bill banning Pogo. No? So sasabay tayo doon. Pero kami in the process na kami of filing that. Dahil hindi talaga titigil ito. At ang aking kinakatakutan, yung mga pugante, mga fugitives ang nandito, no? Criminal syndicates. Nakita nga namin kahapon, marunong sila mag-operate eh. Hindi sila yung mga pupunta lang dito, magpapatay. Alam nila yung kalakaran ng bansa natin. Very organized sila. No? At yan ang mga klaseng taong nandito sa atin. At walang pakialam, no? sa katahimikan ng ating bansa. So sir, wala na talaga kayong naasahan from the executive na sila yung mag-ban dito? Well, I hope, no? Ako ay umaasa pa rin na ang executive ay mabuksan yung kanilang mga mata na itong Pogo walang kabutihan na binibigay sa atin, kundi kahiyan ang binibigay sa atin. In fact, maraming mga international news agencies pinapakita itong Pogo at scamming at human trafficking na nangyayari sa ating bansa. Marami na ako nakita sa YouTube. So, hindi kabutihan ang nakikita natin dito, kundi kahiyan ang dinadala nitong Pogo sa ating bansa. Before share, so sir, kung legislative action na gagawin niyo, mag-approve kayo ng
batas para nga ho ipagbawal na itong pogo sa ating bansa. Maasa naman kayo na hindi ito ililito ng Malacanang. Well, tingnan natin, ano, importante yung deliberation at magkakaroon kami ng oportunidad mailabas itong mga ganitong krimen, mailabas yung salot na dinadala ng pogo at mailabas natin na walang kabutihan. Dahil ang argument ng PAGCOR, marami silang kinikita dito. Pero makikita natin kahapon, i-report natin 400 plus na mga dayuhan. Nagre-reklamo na yung PAOK dahil araw-araw pinapakain nila ito. Araw-araw binibigyan ng medicine. Yung mga kababiihan na may anak, araw-araw pati anak pinapakain. In deportation, tayo pa magbabayad nun. No? At yung haba ng proseso, dahil hindi naman kaagad tinatanggap ng China o ng Vietnam, may proseso rin yun. So habang nandito sila, pinapakain natin. Ang balita ko, one deportation process will cost you about 90 million pesos. So, 90. So, malaki ang ginagastos natin. Hindi simpleng pag nagahuli natin, papaalisin natin. Hindi simpleng ganun. Merong proseso yan. At habang nandito sa bansa natin, responsibilidad natin yan, pakainin at mabuhay sila. Malaking sakit ng ulo pala. Malaking sakit ng ulo. Saan mo lang papatulugin? Isang problema din. Kahapon nagre-reklamo yung PAOK. Saan namin papatulugin itong 400 plus? Hindi naman pwede dito patulugin. So kukuha pa sila ngayon ng hotel or pension para patulugin doon. So malaking logistical issue rin itong ganitong pagre-raid. Okay, Chef. Hindi yun, sir, pwede i-liquidate. I-reverse pala. Oo, i-reverse. Yung honest question na. Pwede naman. Ang in fairness naman sa PAOK, they respect the human rights aspect na hindi naman pinapabayaan. No? But ang mapunto ko lang, yung ganitong paghuli at pag-deport, hindi libre. May gastos rin sa atin. So, krimen na dinala nila, tayo pagagastos para paalisin sila. Hindi dapat embassy ng China. Hindi. Tayo ang gagastos. Sir, clarify ko lang, yung 90 million per batch, per person. Per batch, no? On the average yan, siya. On the average, no? Tapos, sir, can you also walk us through tunnel, although na-mention yun kahapon yung tunnel, going to where yung tunnel? Ang balita ko kahapon, hindi namin nakita yung tunnel, no? Kasi they're still gathering evidence. Yung tunnel connected sa mga ibang villa. So, connected sila. Yung villa naman, merong pinto na palabas ng compound. So, ang theory ng PAOK, kaya nakatakas yung mastermind, ginamit yung tunnel, lumabas sa isang villa, at katabi doon siya sa katabing lupa, tumakbo, at nakatakas na. Okay. Tapos, sir, can you give us an idea? When you said enforcers, as high as what position, engage in what kind of service? Hindi ko muna i-disclose, no? But ito yung mga enforcing agencies na nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa POGO at may kaugnayan sa peace and order. I won't name them right now dahil under investigation, but when the time comes, no? Ilalabas rin natin yan, especially during the hearing. Can you tell us, just the position from the lowest to the highest? No, actually hindi nga yung lowest, it's from middle to high yung information. Dahil yung lowest, parang pwede naman utusan ng high So ang theory nitong mga POGO, dumiretso na kami sa taas. Dahil kung anong sabihin ng mga nasa baba, kaya naman palitan ng mga nasa taas. Mas magaling sila. Alam nila yung kalakaran dito sa ating bansa. At magkano daw, sir, yung money involved? Million ang ano. Sir, paano yun? Para lang mas ma-picture namin. Parang ano yun? Parang illegal numbers game din na merong parang monthly allowance being given to certain Meron din ganun. ganon. Ang base sa mga briefing namin, may monthly allowance at may mas malaking suhol pag may raid. Yun ang balita namin. Mas malaking suhol pag may raid. Pag may raid, because pipigilan ni raid
pipigilan ni Reid. So, mas malaking. And pag So para mapigilan ni Reid, magsusuhol ulit sila o maglalagay ulit sila. and mas malaki rin, sir, pag na-aresto at may palalabasin. Yun hindi na kami umabot sa ganung kadetalye, pero hindi malayo yun, ha? Hindi malayo yun. Okay, Chef. From TV5. Sir, how were they able to acquire yung property, yung villa? Did they use mga That's a very good question. documents? The owner of the property is the current local chief executive. Oh. So si Mayor, However, sinabi niya nag-divest na siya nung after siya naging mayor. So, sir, kaya nakapangalan pa din yung mga electricity bills? Yun ang kanyang argument. So, bigyan ko kayo ng timeline. On paper, ang Baofu, andun si local chief executive. Nung nanalo siya, wala na yung pangalan niya doon sa Baofu land. Kakatingin ko lang yung dokumento. No? So itong property na ito na-develop nung yung pangalan niya nandoon pa sa Baofu land. So that's the modality kung paano na-acquire yung property. Yung vehicle, maraming vehicle, isa o ilan doon ay nasa pangalan niya. So, but that's further investigation pa. No? So, sir, meron Doon sa bagong may-ari. Bigyan ko kayo ng isang, kahapon nagulat rin ako, may isang sasakyan doon. Ang brand niya yung Mercedes Maybach. Isa yun, mahina 100 million. So, 100 million. yeah. So, sir, kapag nag-hearing, So, nakikita nyo yung perang umiikot. No? At yung obviously, nagdadrive nung Maybach na yun, yung isa sa mastermind, kasi may mga masterminds. Isa sa mga masterminds. so si Mayor, isa sa mga pangunahing papatawag sa Senate Oh, hearing, sir. ito para mabigyan siya na rin ng oportunidad, mapaliwanag niya yung kanyang side. Alam ko nagsalita siya sa media at importante na on record ma-explain niya rin kung paano nagkaganon. So yan po yung ating balita, kaugnay po ng na-discovering Pogo Hub yan sa Tarlac. Grabe po, ano? Isang sasakyan, 100 million ang halaga. At yung kabuuan compound ay bilyon. So, ang sabi ni Mr. Gatchalian, at meron na silang mga listahan ng malalaking tao na nagpoprotekta dyan. At milyon ang binibigay na suhol. Allowance, milyon. At pwera pa kapag may mga, para mapigilan yung raid, at may magdadagdag na suhol ulit ang mga mastermind dyan. So, hindi po biro yung mga tao dyan, mga Chinese, at ang kawawa ay yung sa PAOK, at sabi niya, hindi basta-basta pwedeng iuwi sa bansa nila. Kailangan ng mga dokumento at hindi basta-basta naman kukunin ng bansa nila, ng China at ng Thailand yata yun. So, bagamat itong iniimbestigahan na si Mayor Guo, iniimbestigahan na yan. At sabi nga, yung pong legislative at yung siguro po, medyo busy pa po yung Kongreso at hindi nila binibigyan ng pansin to. Bakit kaya? At kailangan din po natin maging aware sa lagay po ng ating South China Sea or West Philippine Sea. Yan po ay napaka-importante. Hindi po biro yan. Yan po ay maaaring maging way na baka tayo ay bigla na lang magkagulo at magkaroon ng sigalot dyan sa China. Mahirap po yan. Ba't hindi napapag-usapan ng maayos para maging tahimik ang lagay ng South China Sea or ng West Philippine Sea. Dapat yan ay tinututukan din natin. At ito bang nangyayaring pag-discovery sa Pogo Hub? Ano po ba ang
ang kaugnayan niyan sa nangyayaring sigalot sa China? Meron po bang kaugnayan yan? Ako po ay nagtatanong lang. So, yan na lang po muna natin tatapusin ang ating video. Tayo po ay maging mapagmatsyag. At huwag niyo pong kalimutan magkomento sa baba kung ano po ang inyong tingin dyan. Yun po inyong opinion. Malaya po kayong makapagkomento. Ibigay po natin yung ating mga saloobin. Muli po, sa mapapapad sa channel na ito, mag-subscribe, i-click po notification bell, i-like at i-share na rin po itong ating mga video para po maraming makapanood. Muli po, saan man kayo naroon, mag-iingat pong lahat at paalam. Adios.